Magandang hapon, Dante. Sino ba ang magpapasya kung ipagpapaliban ang filing ng COC sa mga lugar na apektado ng bagyo? Magandang hapon, June. Ayon sa Commission on Elections, depende na yan sa magiging obserbasyon o pagtaya ng kanilang mga election officers sa iba't ibang mga lugar. Pero yan ay aaprubahan naman ng kanilang regional director ng Commission on Elections. All systems go na ang COMELEC para sa paghahain ng Certificates of Candidacy o COC bukas ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Kabilang sa kakandidato June ay para sa senador at party list groups sa national position. Samantalang sa lokal na posisyon ay mula kung gobernador, kongresista at hanggang sangguniang panlungsod o bayan. Nasa 18,280 ang bilang ng mga posisyon na iboboto, kasama na dyan ang 65 na miyembro ng Parliament ng BARM at BARM Party Representatives. Kabilang rito ang 12 senador, 63 party list representatives, 254 members ng House of Representatives, 82 gobernador at kapareho din dito ang bilang ng vice-gobernador. 149 naman na mga kakandidato bilang alkalde at iba pa. Kanina June ay personal na nag-inspeksyon ang mga opisyal ng COMELEC sa pangunguna ni Chairman George Sherwin Garcia dito sa venue ng COC filing sa 10th City ng Manila Hotel para sa national positions o senador at party list. Ipinaliwanag ng komisyon ang proseso ng paghahain ng COC hanggang sa mag-exit ang aspirant sa venue. Nasa 300 pulis ang inaasahang magbabantay sa palibot nito o magpapatupad ng seguridad. Mahigit 100 kawani lang din ng media ang pinapayagan sa loob ng venue. Sa iba't ibang lugar naman, June, ay sabay ang COC filing mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 yan ng hapon. Ang mga maliliit na tanggapan ng COMELEC pinapayagan naman na kumuha sila ng ibang venue o mas malaking venue. Paalala muli ng COMELEC, dapat dahil nga maliit yung kanilang venue, partikular na dito sa Manila Hotel, sumunod sa hanggang 4 lamang na kasama sa paghahain ng kandidatura ang mga tatakbo. Ang mga lokal na posisyon ay 3 lang din ang pwedeng sumama sa kanilang COC filing. Kahit yung party list ay pwede dapat 4 lamang ang kasama ng mismong filer o mismong authorized na mag-file ng Certificate of Candidacy. Sana po ito'y warning na lang sa mga ibang gustong sumama. Kung dati po may mga nangyayaring ganyan, sana po huwag na lang tayo makipagmatigasan sapagkat makikipagmatigasan din ang Commissioner Elections. June, dagdag pa ng komisyon, tiyakin na ang COC na ihahain ay kumpleto dahil kung hindi, ay tiyak na hindi nila ito tatanggapin. Filled up na properly yung aming yung mismong form ng Certificates of Candidacy. Alam nyo, may mga naranasan kasi dati, hindi yung proper form ang pinila pa. Samantala dahil nga sa epekto ng bagyo, tulad sa Batanes, pinapayagan ng COMELEC na ipagpaliban ang COC filing kapag hindi talaga uubra hanggang sa bumuti ang panahon. Kailangan 8 araw pa rin, June, ang haba ng panahon ng paghahain. Naniniwala ang komisyon hindi gaanong marami ang posibleng ma-postpone ng COC filing. In fact, pati yung Certificates of Candidacy pwede namang ipagpaliban kung sadyang by tomorrow ay ganun pa rin ang panahon doon sa mga lugar na kasalukuyang binabagyo. Kaugnay pa rin ang 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections, tinapos na ng COMELEC ngayong araw ang voters registration pati ang overseas registration o ng mga kababayan natin na nagpatala sa ibang bansa. Liban na lang sa lugar na apektado ng bagyo na pinayagan din ng komisyon na magkaroon ng extension. Sabi ni Chairman Garcia, tagumpay naman ang pagpaparehistro sa ating mga kababayan. Nalagpasan nila ang 3 million na target nilang magparehistro. Bagamat talaga pong napakabigat sa kalooban na mayroong 5.37 million na deactivated na voters. Hindi po namin ine-expect na ganun kalaki, ganun kadami pa lang, hindi nakaboto noong nakaraang 2 elections. Sana nga po, nakahabol sila. June, sa ngayon nga ay nandito tayo sa venue ng
COC filing bukas ng umaga yan. Magsisimulan ng alas 8 at magtutuloy-tuloy ng hanggang alas 5 ng hapon. At dito ang magiging proseso dyan ay pagdating nila dito, papasok yung mga kandidato, mayroong tinatawag nilang pre-evaluation area kung saan titingnan ng Law Department ng Commission on Elections ang mga dokumento kung kumpleto ba. Kapag kumpleto na ay didiretso na sila doon sa filing o receiving area ng mga dokumento ng ihahain nilang COC at sila ipauupuin doon sa waiting area. At pagkatapos noon ay didiretso na sa dito sa likuran ko dyan ay paakyatin yung mga kakandidato, kukunan silang picture at pwede rin silang kung gusto nilang magpa-unlock ng panayam sa mga kawani ng media ay pwede silang tumayo dyan sa may part dyan sa likod na may stage. Pwedeng yung ating mga kababayan dyan na mga kakandidato tumayo. Nasa 10 minuto lamang ang ibinigay na kumbaga gaano katagal kung naupo siya, tatayo siya dyan. Pero bukod pa yung mga questions na maaaring manggaling sa mga kawani ng media. Pagkatapos dyan ay magkatapos siyang magsasign siya doon sa pledge ng mga kakandidato at maaari na siyang mag-exit o aalis dito sa venue. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. O Dante, sinasabi mo nga ang isang kandidato pagkatapos mag-fill out, na validate na okay na lahat, 10 minuto pwede siyang umakyat sa entablado, magpo-photo ops doon. Bukod pa yon doon sa itatanong sa kanya ng media na oras na ibibigay ng COMELEC, sabihin mahigit 10 minuto ang kada kandidato lalabas, Dante? Yes, Jun, ganun na lumalabas dahil pero ang sinasabi dito ng COMELEC kanina, kapag halimbawa sa mga kawani ng media, kung natanong na nung kasama mo ay doon na lang tayo kumbagang sasabay. Hindi na pwedeng yung mga tanong ay uulitin dahil nga limitado lamang ang oras at marami din ang maaaring magtatanong sa ating mga kababayang mga kandidato o kakandidato bukas June. Sa proseso kanina na isinimulate dyan, Dante, gaano katagal? Halimbawa, ang isang kandidato sa senatorial ay magpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy, gaano ang katagal siya mag-fill out ng form na ano ba doon? Na isimulate ba kanina, Dante? June, actually hindi nasama yun sa simulation yung kung gaano katagal yung time and motion na tinatawag natin. Kasi ang pinaliwanag lang nila ay yung proseso na pagpasok ng isang kakandidato, mayroong table doon ng mga taga-law department, tatanggapin yung mga dokumento, yung COC na 5 kopya, pati yung mga attachment doon. Kung ikaw ay miyembro ng isang political party, meron pa kasing sinasabi silang CONA, itong Certificate of Nomination and Acceptance na i-attach doon kasama sa isa-submit. Pagkatapos doon ay pupunta ka na doon sa receiving area o sa filing area at pauupuin ka dyan. So technically, hindi naisama yung gaano katagal. Ang nabanggit lang kanina, pag-akyat sa stage, picture, at iba pang mga dito banda, dito na sa lugar natin na kinatatayo, nasa 10 minutes. Bukod yan sa mga questions na ibabato ng ating mga kasamahan sa media, June. Ibig sabihin, Dante, yung mga pupunta dyan bukas, wala silang holding area talaga na isang kwarto dyan, kundi kumbaga common lahat yan. Pare-pareho sila doon lang sa isang lugar na yon, uupo lang sila, walang kwarto talaga, Dante. Yes, June, pagpasok mo doon sa waiting area, sa bandang, kung nakaharap ka doon sa filing area, sa bandang kaliwa ay doon yung kumbagang waiting area ng mga party list at sa kanan naman yung mga senador. Pero isang lugar lang yon. So technically, wala silang room dito na kumbaga exclusive, doon sila papasok. Dire-diretso ang time and motion o pagpasok nila dito, pag nakapag-file na, labas na rin kaagad yun. Yun yung magiging proseso dito bukas. Dante, lumalabas kasi ngayon, Dante, na manual pa rin talaga yung pag-fill out ng form ng mga kakandidato, ng COC at ng CONA naman sa mga party list group.
hindi ba na i-consider ngayon ng COMELEC para mas mapabilis na yung parang online? Merong i-fill out online, tapos doon na lang ibibigay, checkin lahat, doon na lang ibibigay yung dokumento para mas mapabilis yung proseso. At doon naman sa mga probinsya na sinasalanta ng bagyo ngayon, papaano ang kumbaga re-reschedule ng pag-file ng COC? Ito ba'y next week na? Paano ba yan, Dante? Doon sa una mong katanungan, Juno, sa ngayon kasi batay sa rules ng COMELEC, available online yung form. Pagkatapos noon, pagka na-download na yon ng isang kakandidato, kailangan niya yung i-fill out manually. At ang pag-submit kasi ng mga dokumento, particular na ng COC, ay gagawin kasing personal or kung mayroon kang authorized na kinatawan o representatives na magdadala ng COC. So, manually kasi ang nire-require ng Commission on Elections kasi gusto rin nilang makita yung mga kakandidato. At doon sa pangalawa mong tanong, Juno, sa mga probinsya, yun yung nabanggit din ni Chairman Garcia kasi ang partikular na apektado ngayon nitong bagyong Julian ay Northern Luzon tulad nga ng Batanes. Ang sinabi niya kanina ay nasa discretion na kasi yan ng kanilang mga election officer. Halimbawa, kung bukas talagang malakas pa yung ulan, ay maaaring may postpone nila yon. Pero pagdating ng Miyerkules ay bumuti na yung panahon. Maaari na silang gagawin nila yung COC filing. Pero mula Martes, dahil 8 days kasi ang ibinigay ng o Miyerkules, 8 days kasi ang ibinigay ng COMELEC sa COC filing, dapat yun ang masusunod June. Hindi porket postpone ay gawin na lang 5 araw o 6 na araw. Dapat sinabi ni Chairman Garcia, kung pinupostpone natin yan o 3 araw man o ilang araw man na pinupostpone mo, dapat ang COC filing sa lugar niyo ay 8 days pa rin alinsunod doon sa period ng paghahain ng certificates of candidacy. At bukod pa yan, Juno, maaaring may mga lugar tayo dito sa Pilipinas, baka masabay pa nga kung hindi bumuti kaagad ang kanilang panahon, masabay pa sa paghahain naman ng certificates of candidacy sa mga tatakbo naman na party list representatives at saka political party dyan sa Bangsamoro region para sa BARM parliamentary elections, which is gagawin naman yung filing ng kanilang COC sa October 4 hanggang 9. Yan ang magiging schedule, June. Last na lang, Dante, may inaasahan na ba, nagpaabot na ba ng abiso na sila yung mauuna bukas na magpa-file ng kanilang kandidatura sa senadora? Yes, June. Actually, meron na tayong mga iilan, meron dating mga senador at meron ding re-electionist at wala pa kasi tayong clearance June mula sa kanilang kampo na kung sino-sino sila. Pero nabatay doon sa ating nakitang listahan, siguro mga kulang-kulang nasa 10 na ito. At ang ilan sa kanila nga ay mga kilala na ring mga personalidad sa ating bansa. June. Sige, kita-kita tayo dyan bukas. Kayo pala bukas dyan. Dante Amento dyan sa Manila Hotel.